Nakikita na yan. Sino dito yung nakita sa Spartans na nakita yung pangarap nila? Ayan. Diba? So yung hindi nagtaas, sino nakita mo dito? Yung speaker. Yung nag-invite. Okay. Kami po, nakita namin dito yung pangarap namin na posible pa pala. Yun yung sinasabi nila na ang negosyo na to ay pag-asa. Kung wala kang nakitang pag-asa sa labas na pwedeng kunin yung pangarap mo o makuha yung pangarap mo, sumama ka sa amin. Baka dito pwede mong makuha. Tama? So, yun yung nakita ko nung nag-start ako dito sa Spartans Worldwide. Bakit bakit kasama to sa Deadly Pitfalls? Kasi maraming tao nagbe-fail kasi sinasabi sa kanila, di mo kaya yan. Next. So maraming nagsasabi na, ba't ka nandyan? Di mo kaya yan. Diba? Avoid negative people. Mga negatibong tao yan yung nagsasabi sa'yo na, di ba, di mo kaya yan. Ganito na lang gawin mo, ganito, ganyan. Ba't ka nagnegosyo ng Spartans? Diba? Nagnegosyo ka ng Spartans, magnegosyo ka na lang ng ganito. Bakit? Maraming tao na sasabihin sa'yo, yung kapatid ko, sabi niya sa akin, te, bakit ka nandyan sa Spartans? Bakit di ka na lang nagtrabaho? Yan, diba? Unang-unang magne-negative sa'yo dito, yung mga mahal mo sa buhay. Actually, kahit anong pasukin mo, unang-unang magde-discourage sa'yo, ang pamilya mo. Tama? Ang pamilya mo yon talaga. Alam mo yun, sila yung strength mo, sila din yung magiging weakness mo. Tama? And darating sa punto na kapag nagpa-apekto ka dun sa mga negatibo na tao o sinasabi ng ibang tao, para mo na ring pinayagan yung ibang tao na mag-drive ng buhay mo. Yan. Gusto niyo ba ng kwento? Ay, hindi sumisubay. Okay, so actually, merong kwento yan. Okay, so merong isang pamilya na nag-travel papuntang Baguio. Sino gusto pumunta ng Baguio? Sino nakarating ng Baguio? O yan, so may isang pamilya na nag-travel papuntang Baguio. Ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, na disgrasya yung sasakyan. Nasaka yung pamilya. Ngayon, nung nadisgrasya yung sasakyan, nadisgrasya yung pamilya, merong dumating na 2 laseng. Sabi, pare, ano kayang nangyari dito? Sabi ng ganun. Ngayon, nung tiningnan nila lahat, patay na. Ang tanging nabuhay na lang yung unggoy. Yan. Ngayon, sabi nung isa, pare, lahat, wala na. Unggoy na lang yun natira. Sa pare, lasing. Pare, wag ka mag-alala. Ako kakausap sa unggoy. Ngayon, nung kinausap nila ang unggoy, ano yung ginagawa nung tatay habang nagda-drive? Anong ginagawa nung tatay habang nasa daan? Sabi niya, anong ginagawa? Umiinom. Umiinom daw. Yan. Ngayon, okay, sabi ng unggoy, umiinom. Ngayon, sabi na, anong ginagawa nung nanay habang nasa biyahe? Ang sabi ng unggoy, anong ginagawa ng nanay? Nagpapadede. Ngayon, sabi naman, pare, yung nanay daw nagpapadede. Ngayon, sabi naman, anong ginagawa nung ate? Anong ginagawa? Nag-make up. Ayan, eto ka ngayon. Sabi, ay anong ginagawa nung bunso? Ang ginagawa ng bunso? Anong ginagawa ng bunso? Dumedede. Dumedede. Ngayon, sabi nung dalawa, sabi nung lasing, ha? Sino yung nagda-drive? Ha? Ah! Diba? Siya daw yung nagda-drive. Diba? Sabi siya yung nagda-drive. Ibig sabihin yung unggoy yung nagda-drive. Ngayon, eto ka ngayon. Payag ka ba na unggoy yung mag-drive ng buhay mo?
mga negative na tao, ano yan? Tingnan mo yung katabi mo. Joke lang. So, pag alam mo na na negative na, wag mo nang tabihan. Parang tae lang yan. Yan. Pag yung tae, anong ginagawa mo pag may nakita ka? Iniiwasan, tama? Di hakbangan mo, ay, tae, di ba? Ikaw ba yun? Tae, tae ba yan? Ginanon mo pa, ay, mukhang tae nga. Tae ba talaga? Tapos hindi ka pa nakontento. Inamoy, mukhang tae nga, pre, tae nga. Hindi ka pa nakontento. Tae ba talaga? Tinikman mo pa. Ito yung mga tao na alam mo na nga na negative, dumikit ka pa ng dumikit. Minsan, kahit member, negative pa. Yeah, tinan mo yung katabi mo. Kung mukhang minus yan. Pag positive yan, may ganun yan sa mukha. Na joke lang. So, minsan, kahit member ka na, nagpapa-apekto pa ka pa sa negativity na sinasabi ng ibang tao. Tama? So, avoid kahit yung kahit nakasama mo, pag negative na yung kinikwento, medyo layuan mo na. Kasi pwedeng maka-apekto yan sa galaw mo. So, be careful kung ano yung pinapasok mo dito sa utak mo. Bakit? What your mind conceive, your body can achieve. Kapag sinabi mo na, alam mo yun, nagsi-self-doubt ka, kapag sinabi mo na, kaya ko ba talaga yung Spartans worldwide? Kaya ko ba talaga yung maman? Questionable sa'yo. Alam mo ba kung bakit questionable sa'yo yung pagyaman? Kasi na-install sa utak natin, simula nung bata tayo, na magtrabaho, pagka-graduate mo, magtrabaho. Tama? Tinuruan ka ba paano yumaman sa school? Hindi. Ano tinuro sa'yo? Pagka-graduate mo, anong mayari sa'yo? Kaya ka tinuturuan ng GMRC? Meron bang ganun? Sabi na, tagal na nun, na. Good manners and right conduct. Binalik. O, diba? GMRC, kaya kami dati, pag walang GMRC, ibig sabihin, wala kang right conduct. Wala kang good manners and right conduct. Alam mo si ano walang GMRC? Oo. Dito yun, alam mo, yung ma-attitude, di ba? Yan. So, yun, alam niyo yun, kaya ka tinuruan ng ganon. Sabi nung karamihan ng mga teacher, no, kailangan pag pumasok ka sa school, maaga ka. Kasi darating yung punto na kapag nagtrabaho ka, late ka ng late. Kasi lagi ka rin late sa school. Nakasanayan mo na. And pag yung isang bagay, nakakasanayan mo nang gawin, kahit na tumagal yan, yun at yun na yung magiging routine mo. Tama? Ngayon pa lang, even ngayon pa lang, 'di ba? Pag training, late ka. 'Di ba? Doon pa lang eh. Alam mo, darating sa punto, pag nakasanayan mo, late at late ka rin papasok lagi. Tama? So, kasi yun yung mindset mo. Tama? So, imagine, kaya pala tayo ganun tayo pinalaki sa school, ganun tayo tinuruan. Kasi, ang gusto ang ano natin, ang ending natin, maging empleyado. Sino dito yung pagod na maging empleyado? O, tinan mo yung mga itsura ng mga pagod na. Tinan mo yung mga Spartans members. Yan! Talaga naman, ang popogi at ang gaganda. O, tingnan mo, di ba? Kasi, alam mo yon, kapag sa labas, ito yung self-doubt, ito yung kapag dumadating ka sa punto na even yung sarili mo, pinagdududahan mo na kung kaya mo ba talagang gawin. And walang negosyante na puro duda sa katawan. Tama? At hindi ka magiging successful kapag puro ka duda. Tama? Kaya nga lagi nilang sinasabi, yung duda may meaning yan. Alam niyo ba kung ano? Di uunlad, di aasenso. Kaya pala, imagine mo yung nanay mo. Ayan, di ba yung nanay mo sinabi, ano ba yan? Di ba? Yung alam mo yung bakit di umuunlad, di umaasenso yung buhay natin? Bakit? Pag sinabi na, alam mo yan, wala na naman akong pera. Di ba? Wala na namang pera. Di ba? Alam mo, may mga tao na pag sinabi nila walang pera, yung walang pera sa kanila, sagad-sagad walang pera. Pero alam niyo po yung mga mayayaman, pag sinabi nila na wala silang pera, ang meron na lang sa kanila, milyon na lang. 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000. Meron nga nagpakamatay dahil 1,000,000 na lang yung pera niya. Imaginein mo, di ba? Nakadepende yan sa mindset mo. Kaya ka nga pumasok sa training. Kaya nga pagka-franchise mo, nagtitraining ka. Why? Para yung mindset mo maitama na mapunta sa mindset ng isang pagiging negosyante. Kasi nasa Spartans worldwide ka na, hindi ka na basta empleyado. Ikaw ay
negosyante. Sabihin mo sa sarili mo, negosyante ako. I-claim mo yan, negosyante ka. So bilang isang negosyante, ito yung mga kailangan natin. Okay? So fear of unknown. Alam mo yun, hindi pa nga nangyayari, takot ka na. 'Di ba? Alam mo yun, bago mo i-approach yung tao, paano pag na-reject niya ako? Paano pag ano? Paano pag hindi paano pag hindi niya ako Ang dami mong paano, ang dami mong baka. Nakagawa ka na ng pastulan, kakabaka mo. 'Di ba? So sobrang dami mong baka, pwede ka na magbenta. 'Di ba? So fear of unknown. Huwag kang matakot sa hindi pa naman nangyayari. Tama? Dito, lamang yung merong lakas ng loob. Actually, sa lahat ng bago dito, kahit meron kang 14,000, wala ka ng lakas loob, kumbaga hindi ka magiging successful. Kahit gaano kalaki yung pera mo, kahit gaano kalaki yung pera mo sa bangko, basta kulang ka ng lakas ng loob, yung pera na yan, mauubos lang yan. Mauubos lang yan. Alam mo yung sabi nga dun sa parable sa Bible na binigyan siya ng parang 10,000 ata yon na coins, parang ganon. Kung hindi ka marunong magpahalaga sa kaunting bagay, paano ka bibigyan ni Lord ng mas malaking bagay o mas malaking blessing? Kung sa isa kaunti pa lang, hindi mo alam kung paano pagyamanin. Tama? So, imagine, meron yung kwento na may kwento. So, alam mo yung kwento ng babae sa balon? Yung babae sa balon, alam mo yung sa isang lugar, sa bahay nila, sa tinitirhan nila, merong balon doon. Ngayon, paglapit ng babae doon sa balon, umiyak na siya. Iyak na siya, nag-iyak. Paano umiyak? Umiiyak na siya, napadaan si Noy. Tinanong niya ngayon yung babae. Sabi niya, Manang, bakit ka po umiiyak? Kasi, sabi niya na, kasi merong balon dito sa harap namin. Ha? Dahil lang sa balon, umiiyak ka? Hindi kasi, merong balon sa harap namin. Pag naglaro dito yung anak ko. Pag naglaro siya, hindi ko nakita na pabayaan ko, mahuhulog siya. Kaya umiiyak na ako. Imagine mo, di pa nangyayari, umiiyak ka na. Diba? Imagine mo ganon. Kailangan, hanggat hindi pa gawin mo yung magagawa mo sa ngayon. Yung death, nakakatakot. Nakakatakot. Pero hanggat meron kang araw na magagawa mo yung mga bagay na magagawa mo para mapaganda yung buhay mo, gawin mo. Sabi nga nila, hanggat may araw, may pag-asa. Tama. Hanggat may araw, may pag-asa. Okay, are you learning? Okay, so pang-apat, ito yon. Okay, don't compare yourself to others. Ito yung kung bakit may mga tao dito na nagpe-fail. Kung bakit may mga tao na sumusuko. Bakit? Kasi ang tinitingnan nila, yung ibang tao. Hindi nila tinitingnan yung kapasidad nila, ano yung magagawa mo. Huwag mong tingnan yung ibang tao, tingnan mo yung sarili mo, doon ka mag-focus. Baka mamaya focus ka sa negosyo mo, pero saan ka nakafocus? Sa ibang tao. Nagnanegosyo ka, pero nakafocus ka sa ibang tao, sa galaw ng ibang tao. Hindi ka nakafocus sa magiging galaw mo. Bakit ka babagal? Kasi doon ka nakatingin. Sa galaw ng iba. Sabi nga nila dito, 3 yung mapapabagsak sa'yo dito. Inis, inip, inggit. Baka yun na nararamdaman natin. Okay? So, wag mong ikumpara yung sarili mo. Lagi mong iisipin na you are unique. You are special. Tama? Tinan mo yung katabi mo, mukhang special. Hindi ko sinabi special child. Special! Ito naman, tinatawanan agad yung katabi niya. Grabe. So, you are special. Meron kang magagawa na hindi magagawa ng iba. Alam mo sa grupo namin, hindi kami perfect. May mga bagay na magagawa ako na hindi nila magagawa. May mga bagay sila na magagawa na hindi ko magagawa, na hindi ko nagagawa. That's why pinag-isa kami. Kasi sabi nga nila doon sa relasyon, 'di ba? Hindi mo kailangan maging perfect yung relationship. 'Di ba? Kailangan lang tanggapin yung flaws ng bawat isa para maging perfect. 'Di ba? Doon sa imperfection, nandun yung perfection. Tama? Nagigets niyo ba mga uplines?
So wag mong ikumpara yung sarili mo kasi ikaw mismo, ikaw itself, special ka. Okay? So sabihin mong unique ako. Yan. So unique ka. Kasi walang ka para yung paglikha sa ni God. Okay? So yan. Okay, number 5. Ito yung panglima. Kung bakit maraming sumusuko dito or nagbe-fail sa business. Okay? Yung mga hindi tumutuloy. Mga quit, mga ibon na lumilipad. Okay? Taking rejection personally. Ito yung imaginein mo kung bakit ka sumuko. Bakit? Alam mo sabi nga dito, dadaan ka na lang naman dito sa Spartans. Gandahan mo na yung story ng pangalan mo, di ba? Gandahan mo na yung nakadikit sa pangalan mo, tama? Hindi yung, alam mo si Maria, di ba? Alam mo si Maria, na-reject yan kaya hindi na pumunta sa Spartans. Oo, hindi na nagparamdam sa upline. Diba? Imagine mo, ang rejection, guys. Eto, ang rejection kasama na yan sa buhay mo. Everyday na-reject ka. Pag sakay pa lang ng jeep, na-reject ka na. Lahat ba ng pinara mo jeep, pahihintuan ka? Hindi. Pero bakit di mo sineryoso? Yung pagdaan ng jeep, hindi ka hinintuan. Bakit? Hindi mo siya tinake as personal. Tama? Meron bang pumara ng jeep dito? Nanong pumara? No, di ako hinintuan. Hindi na ako, wala nang nagmamahal sa akin. Tapos nag-walling ka pa. Okay. Diba? Nag-walling ka pa. Diba? So, next slide please. So, taking rejection personally, wag mong i-take personal. Bakit hindi ka naiinis sa driver pag hindi ka hinihintuan? Okay lang. May darating pa naman eh. Tama? Saan ka nakatingin? Sa next. Tama? Sa darating pa naman. May darating pa naman. Kumbaga, kung na-reject ako ngayon. Tama? And lagi mong tatandaan dito sa negosyo mo, rejection is your business. Naniniwala ka ba na pag nag-negosyo ka, rejection yung negosyo mo? Kung bakit kailangan mo dito, sa una pa lang, matibay na loob mo. Walang negosyanteng mahina ang loob. Sabihin mo nga yan. Mahina ang loob. Tama. Walang negosyanteng mahina ang loob. Sige nga, i-type nyo nga yan dyan. Sabi nila sa Zoom, ang haba naman nun. Ang haba pala ng itatype nila. So, walang negosyanteng